Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Ito na po yung ating last lesson. Amen. Last na. At I hope and pray na everyone ay yung mga naggagwapuhan at naggagandahang mukha na yan ay makita pa rin namin hanggang dulo. Sa recital. Amen? Amen. At balita ko maganda po yung venue natin sa recital. Kaya Yes, po God. kayong titigil. Tuloy-tuloy po tayo. Mag-start na po tayo ng 7 weeks lesson, individual lesson. Next week po. Ano po? At now we will proceed to our last lesson. Ito po yung about sa sound system. Kanina tinanong ni Pastor Jasper, sino yung mga sound tech? Walang nagtaas Wala ba mga sound tech dito? Sino po yung mga sound tech natin dito? Amen, praise God. Meron naman pala. Si Kuya Lam, ito. Sound tech din yan sa kanila. Si Kuya Lam po from Shining Light. Ako naman po si Projeric from Praise God. Good Samaritan. Amen. Sisimulan po namin sa isang Bible verse. Ano po? Sabi po sa 1 Corinthians 14:40, but all things should be done decently and in order. Yan po, this verse should be a reminder sa atin, and it should be inspiration po sa atin na whatever we do for the Lord should be in order. Amen? And our God deserves the best. Amen? At yung pong pagpunta niyo po rito is a sign lamang na you want to do your best for the Lord. Amen? Kasi hindi kayo pumunta rito ang hindi niyo purpose is to gain knowledge and to improve. Amen? Andun din yung mga, pinakita niyo na rin yung pagpunta niyo rito, andun yung humble spirit niyo sa Panginoon. Amen? Na kahit marunong na kayo, siguro may mga mas magagaling pa kayo sa amin dito, patungkol sa sound system, pero andito po kayo willing to learn the sign of humbleness for the Lord. Amen? At bilang sound tech po, andun po na kailangan, nandun po pinapakita niyo po talaga, dapat yung inyo pong humbleness. Amen? Kasi usually po pagka sound tech ka, pagka sinabing hindi maganda yung sound or malakas or sobrang tunog bingguhan, no, next service hindi ka na umattend. No, so we need to be humble. Amen. We are doing our best for the Lord. Amen. And then yung po ano po ba yung for the introduction next slide. Sabi po rito, good sound system is essential to avoid distractions during the entire service. I just want to emphasize po yung entire service. So hindi lang po tuwing praise and worship dapat maganda ang sound. Sobrang ganda nga ng sound nyo sa praise and worship, tapos umalis na yung sound tech. So dun sa mensahe, yung pastor, maputol-putol na yung litid, yung ugat sa leeg, kasi nawalan ng sound. Nawalan ng mic, hinahanap, andun na pala sa labas, nakikipagmaritesan na si sound tech. So, we need to be there. Hindi lang po sa awitan, kundi sa entire worship service. Amen? So, kung aalis ka, no, may papalitis, kaya napaka-importante po na every one of us may basic knowledge po about sa mixer. Si Kuya Lem will teach na paano magmi-mix sa mixing mamaya po, kaya kung medyo hindi okay ang mixing niyo sa sound niyo, kung medyo tunog peryaan, ay maayos po natin yan mamaya, praise God, amen? At sabi po rito, meron din po every time din po tayo nagpapaawit, every time tayo po as a worship team, our main purpose is for the congregation to have their intimate connection, Lord, amen? That's our main goal, amen? Pero kung may mga distractions, mahirap po nating i-achieve po yun. Ano po ba yung common distractions niyan? Nag-feedback, ano pa kuya, yung mga nag-humming, no? Tapos yung pong tunog nga nung mic ay hindi okay. Amen? So bigyan natin yung mga singers natin na magiging komportable sila sa sounds. Kasi boses Regine Velasquez nga, tapos biglang nag-boses. Wala akong sinabi pagandahin natin yung sound na kung magiging komportable po sila. Amen? Kaya nga po tayo nag-aaral dito. Pare-paras hindi po kami expert ni Kuya Lem kung whatever we will share here is based on our experience lang po. Amen? At kung may distraction, meron din po ako na-attendan before na yung pong speaker nila, tunog ng tunog. Your Bluetooth device is connected. The Bluetooth device is not connected. Paulit-ulit po yun. So, nagkikreate po ng distractions. So, if there's a distractions, there's something needs to fix. Amen? At wala pong, hindi po maayos yan kung walang committed. Sabi po dyan, good sound system requires people committed.
to have knowledge and wisdom in maintaining and improving his aircrafts. So po dyan, maintaining. So maintaining requires monitoring. Kung sound tech ka, monitored mo nangyayari sa mga kable, sa mga mixer, sa mga speaker, may nawawalang cables, alam mo yan. So maintaining requires monitoring, and monitoring requires your presence. Kung sound tech ka, kailangan lagi kang present. Sabi po dyan, before, during, and after the service. So, nagsa-sound check pa lang po yung music team, andyan ka na. Amen? So, siguro po ang suggestion namin at least 3 po kayo na sound tech. Yung pong isa, kung hindi kaya ng maaga, yung isa naman. Tapos, during the service, siya naman yung magmamonitor ng mixer. And then after, syempre meron din yung titignan niya kung napatay ba lahat ng extensions, yung amplifiers, no? Yung pong mga mixer, kailangan po yan naka-off, no? Syempre magmo-monitor yan. Yung sino magmo-monitor niyan? Yung mga sound tech. Amen. So, if you are a sound tech, we need your presence, no? Sabi nga po ng aking pastor, ano, si Pastor Tom, yung po aking pong tatay, no, lagi po niya sinasabi, the best ability is availability. Alam mo man lahat yan, kahit alam mong patunugin na Regine Velasquez lahat ng singer nyo. No? Magaling ka talaga sa sound tech. Perfect ka. Pero lagi ka namang absent. So wala din po. Kaya nga po katunog ng absence ang nonsense. Your knowledge is nonsense, no? Kung hindi mo nang pinapagamit na sa Panginoon. Amen? Kaya po, sino po yung mga sound tech kanina dito? Pakitaas po yung kamay niya. Yung kanang kamay niyo, taas niyo. Kanang kamay. Kanang kamay. Taas. Taas. Sabihin niyo po sa Panginoon, hindi na ako absent. Ayun, ang lakas. Praise God. Praise God. Amen. It requires your presence. Amen? Sabi po dito, ano po yung mga ituturo na namin ni Kuya Lem, ano? Sabi po dito, ituturo po namin dito, napakita po namin sa inyo, sa picture at sa actual, kung meron man, yung mga essential na dapat natin na meron tayo sa church. Essential things needed, ano po yung naka-under dyan. So, bawat item na bibigay namin, meron po dyan yung proper connection. Saan ba talaga siya nakakonect dapat sa mixer? Baka kasi mali po yung connection nyo, kaya lagi kayo nakaka-experience ng mga problema during the awitan, during the praise and worship, no? Sabi po rito, and control. Saan ba kinokontrol yan? Kinonect mo nga sa out, sa AUX out. Tapos, kinokontrol mo naman sa fader, no? So, hindi po siya hihina, hindi siya lalakas. Kasi, yung AUX out is ang control po nyo nasa AUX knobs sa bawat channels. No? Yan po, makikita po natin mamaya yan, ano? At ano ba yung mga tips to ponder? Meron po kami mga konting tips dyan based on our experience. Ayun yung proper maintenance. No po? Kailangan din po natin i-maintain yan. No? Sabi-sabihin mo sa pastor, bibili na naman tayo ng bagong cable. Kabibili lang natin. Bakit? Kasi hindi po na maintain ng maayos. Yung mga ibang song leader, bunot na lang ng bunot, tapos ilalaglag. Sira na naman. So, kailangan po nating matutunan yung mga proper maintenance. No po? Sabi po rito, and then Kuya Lem will teach us the mixer tweaking techniques. Meron po kaming questionnaire based diyan po na slide, and I hope hindi po kasi namin matatakil lahat talaga yan in just 1 hour. No? So, pinili lang po namin yung mga basic things na magagamit natin sa ating po iglesia. No? And then sabi po rito, what to do during live situation. And then Kuya Lem will teach us ano ba yung dapat lang galawin. No? So, pag sound tech ka, kung narinig mo yung sound na, alam mo na agad anong solution doon. No? Doon po sa church namin, meron pong sound na maingay minsan, ano? No? Pero yung sound na yun, alam ko na kaagad, doon yun galing distraction. DI box, na? Ito na lang, present yung sound tech natin doon. Amen? Hindi po talaga maiiwasan yan. Amen? Kaya po kailangan ng laging present yung ating pong sound tech. Ano? Ito yung may mga nakakaalam. Ano? Kaya po, doon po sa live situation, kailangan alam natin po yung dapat gigalawin. No? Ayun po yung itatakal namin ngayon. Ano? At next slide. Ito na po, simulan po natin sa kable, cables. Isa po ito sa pinaka-importante. Ano ba dapat gamitin na kable?
Sabi po, ang recommended po namin ay yung pong XLR female to XLR. Ito po yun. Makikita niyo po yung female, yun pong tatlo yung butas niya. And then yung kabila niya is yung tatlong pins. Meron po kami diyang, halimbawa, teka, meron yung paper bag ko. Ayan, kuya. Ito po yun, ano? Ito po yun, ano? Yung pong dulo niya, ito po, ganito po siya. And then yung kabila niya is, ito po yung sasaksak niya sa mixer, yung tatlong butas. No? Mamaya makikita niyo kung saan siya sasaksak. No? And then sabi po dan, you have to use DI box for instruments. Kasi po yung dulo nito is XLR na female siya. Hindi po hindi po siya maipapasok agad sa mga gitara. Kasi po ang dulo po nito is mga TRS or TS. Yung pong mga instruments po. Kaya po kailangan mo ng DI box. Mamaya, didiscuss po namin yung pong DI box. Ano po? Essential din po ito sa mga amples setup po. Kami po sa church, naka-amples po kami. Yung mga nagtanong sa akin, bakit wala kayong amp sa church? Amples nga po eh. Kaya po, yung pong namin, yung bass lang namin, nilagyan ko ng amplifier kasi po, yung pong speaker namin is hindi masyadong satisfied yung basis namin sa buga nung speaker. Kasi meron po mga speaker talaga na maganda po yung buga ng bass niya. So naglagay lang po ako ng monitor doon at gumamit, dyan po ang inam ng may DI box. Mamaya po, we will tackle DI box. Ano po? Ito naman po yung XLR male to TRS. Ano po? Ito po yung pang-instruments. Pwede ka nang di gumamit ng DI box. Kasi po ito, you can connect it directly to the keyboard, to the guitar. No? Yun po, commonly used for mixer instruments, yun po sa lang po yan, sa instruments. Pwede ka nang hindi gumamit pero we suggest, ito yung pong XLR female to male na lang, and then gamit po kayong DI box. Mamaya po malalaman nyo ano ba ang purpose ng DI box. Ano po? Meron din po tayong balanced and unbalanced cables. Ano po ba ang kaibahan yan? Sabi po dyan, yung balance po is yung dalawang ring. Ito po yung tinatawag na rings. Kuya, pwede ka naman. Ito po yung ring, yung pong itim. So mayroon po palang significance po. Yung pong ito po pang instruments, ito pang short range. Ngayon kung mahaba yung church nyo, gamitin nyo is yung two rings. Ito po yung balance. To avoid yung mga signal loss po. Kasi po pag mahaba, pagka yung TS lang yung ginamit nyo, ganito, pang short range na to, pang mga instruments to cables to amplifiers lang to, magkakaroon po ng signal loss. No? Pwedeng humina, pwedeng numipis yung tunog. Po. Ito po yun po yung pagkakaiba niyan. Ano po? Sige po, next slide po. Saan po i-connect to? Ito, yung pong cables. Kung titingnan nyo po, yung pong sa taas po ng mixer, meron pong mic and line. Yung male part, yung may 3 pins, yan. Halimbawa, absent yung sound tech nyo. Alam nyo na ngayon i-connect. Ito pong 3 pins na nakita nyo, male yan. Doon nyo sasaksak. Kung titingnan nyo, may 3 butas siya, no? Ito po. Ito po yung gitna and then 2. Yung middle, doon mo sasaksak. Ito po, yung middle, doon mo, parang paganyan siya. No? Paganyan siya. Very basic lang po yan, pero ito po ang approach namin is para sa mga nakikinig na from zero talaga. So magkaroon po ng knowledge in case wala po yung sound tech nyo. Alam nyo na po yung saksak. No? And then, ano po yung tips namin? Diyan, when measuring the length of the cables to be used, put at least half meter allowance. So the cable will not stretch. Huwag nyo pong i-stretch yung cable nyo. Kung maglalatag kayo ng cable, sukatin nyo siya, and then mag-allowance po kayo para hindi siya batak na batak. Madali po kasing masira yan pagka po binatak nyo. And then, pwede nyo rin po siyang ikat eh. Pagka po yung cable, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung kasakit po ng mga instrumentalist, pagkatapos gamitin, binabaksak na lang. So, nasisira po yung dito sa tip nila. Dito po commonly nasisira yan. So, pwede nyong gawin dyan, huwag nyong itapon. No, huwag nyong palitan agad. Sobrang yaman ng church nyo, palitan nyo na agad. So, ikat nyo lang po dito, no? Kung saan yung, ayan, dito, kahit dito,
Dito, kung may allowance pa kayo, cut nyo. And then hihinangin lang po yan, pwede nyo pong idugtong to. Diyan po expert si Kuya Lem, kung ano, tawagan nyo lang siya. Holder niya yan. 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 Cut nyo lang yan, dudugtong nyo lang yan. Meron ulit kayong cable. Ngayon, kung walang allowance yan, wala na kayo ikakat. Batak na eh. So, yun po yung konting tips namin. And then, pagka po niro-roll yan, pagka po tinabi nyo na, i-roll nyo lang siya ng ano kaya, ng paano ba yung proper rolling dyan. Tatabi ng yung pabilog na maluwag. Pabilog na maluwag. Kasi iniwasan po natin dito yung yung mga wire sa gitna. Kung mapapansin niyo po, kung mono siya, meron siyang copper wire na manipis pa po sa buhok. So pag ini-stretch niyo po siya, may possibility na baka mapatid po yung nasa loob niya. So doon po nagkakaroon ng disconnection. So yung proper po, i-ano niyo lang, soft lang po siyang ganito. Ganito lang. Kasi normally madaling masira po itong mga ganito. So kapag okay na, ilalaki hindi po yung pag ganito. Kasi naka-roll po siya. Oh. Bali yung pag-roll. Yan, ganyan. Oh. Harap. Kala nyo, basta na lang niro-roll yun, Yun po yung tamang pag-roll. Nalaman ko na rin ngayon yun. Amen. Kasi tignan yung pag-roll ko kanina. Oh. Amen. Next po. Ayan, DI box. Meron din akong example ng DI box dyan. Ito. Yan. So after mong malagay na yung kable, cook mo na siya sa DI box. Sabi po lahat naka-DI box. Pwera lang yung microphones. Kasi direkta na yan from yung XLR po na female, ito na po, pwede nyo nagsaksak to direkta sa mic. Direkta na. So itong pong DI box, kung papansinin nyo, meron siyang male dito. Ito po yung sasaksak nyo dito. Yan, ganyan. Naisaksak nyo na to sa mixer, di ba? No? Ito naman, saksak nyo dito sa DI box. And then, meron pong dalawang out yan. Yung nga po, ito yung direkta na sa mixer, lalabas yan sa main house speaker nyo. And then kung yung instrumentalist nyo, gusto pang magkaroon ng monitor speaker, meron po yung isa pang out dito. Doon yun na ilalagay yung TRS niya. Ayan, TRS niya, yung isang out. Nakalagay po dito out. And then, this will be connected to guitar and speaker ng keyboard. Kagaya po niyan. Yan po, may DI box. So, tatanungin ni Pastor Jasper, gusto mo bang mag-monitor dyan? No? Kasi po yung ibang instrumentalist, kaya sila lakas sa instruments nila. Bakit? Kasi hindi nila marinig yung sarili nila. So batak na batak yung sobrang taas, nagpipik na yung volume niya sa main mixer. Kasi doon sa harap, hindi niya marinig sarili niya. Doon sa likod, sobrang lakas, binging-bingi yung mga nasa likod. Tanggal lahat ng tuloy ng mga nasa likod. So, ang importance po ng may DI box is pwede kang maglagay ng speaker or monitor na sa harapan para hindi siya distractions. Ayan po, para hindi persado at batak yung volume ng instrumentalist at naririnig pa din po yung singers. Yan. Ayan po, kagaya po, bukod po dito, meron po dyan. No? Ayan po, yun po yung inam ng meron po kayong DI box. Ano pa po dyan, it reduces noise, hum over long cables. Pagka po masyadong mahaba yung touch nyo, pag nag-DI box ka, no, it reduces humming. Yung pong yung sound na parang maingay. No? Lalo sa instrumentalist, pagka naka-high gain po yung mga gitara o yung pong mga effects nila. No? It reduces hum. Kaya po ako, pagka po kahit saan po ako tumugtog, may dala po akong sariling DI box. Kasi po lead guitar po ako, so prone po kami sa mga humming. Lalo pagka naka-high gain pedals kami ay napaka-essential po sa amin ng may DI box. Meron po akong sarili laging dala. No? So pagka nakita ko may XLR cable dyan, kukonect ko na lang yung DI box ko. No? And then, ayun po, and ano pa yung importance niyan? It matches the impedance for better prevent signals loss and enables direct connection to mixer.
doon po sa church namin, napansin ko pag hindi ako naka-DA box, gumamit ako ng Bluetooth device na connect ko sa gitara, ang nipis po ng tunog niya. So, hindi niya nakukuha yung quality na gusto ko sa gitara, no, sa effects ko. So, pag nag-DA box ako, buo yung tunog po niya. No, yun po yung importance. Kaya po kung wala po kayong DI box, gamit po kayong DI box. Kahit po may mga amplifiers kayo, gamitin nyo na lang siya as monitor. At this doon po sa main speaker, hindi po naka-pick. Hindi po masyadong mataas yung volume niya ng mga instruments. Po. Next slide. Ano po yung next item natin dyan? Ito na po, yung speakers. Meron po tayong tinatawag na main or in-house speaker. Yun po yung mga malalaki na yan. No? Sabi po dyan, yung passive, meron po tayong tinatawag na passive. So, hindi lang po pare-paras ang mga speakers. Meron po nagtanong sa akin sa church, hindi ko po alam kung saan nagtanong, bro, hindi ko mapatunog yung speaker namin. Dinirekta niya pala sa mixer. Passive po yun. So, kailangan mo ng powered amplifiers para mapatunog yun. And then, yung powered amp mo, yun yung ko-connect mo sa mixer. No? Para mapatunog mo yung passive. And then, yung active, yun po yung mga ganito, yung mga usually mga monitor speakers, yung mga bagong speaker ngayon, mga active na po yan. So, pwede mo na siyang direktang i-connect sa mixer. No, saan ba i-connect yan, yung mixer? No? So, dun po sa mixer, mamaya papakita namin, makikita niyo po sa gawing right side, sa taas, yung stereo out. Yung, dito po siya sa main. No? Yan po yung dalawa na yan. Diyan po, pwede pagka po yung cable mo is XLR, dito siya. Pagka yung TRX, dito po siya. Nasa baba. So, yung main speaker, dyan po dapat nakasaksak. Connection and mixer. At kinokontrol po siya dun sa fader. Na, yung pong... May camera ba tayo dyan? Fader. Pakita natin yung fader. Yan. Pre, pakita mo nga yung fader. Pastor Josh. Ito po yung... ito, stereo. Ayan. Yan po yung main. No? And then, lahat po yan tataas. Lahat po ng volume nung nakasaksak dyan, tataas. Kasi yan po yung pinaka... one control niya. And then yung individual control po niya is dito. Tinatouch ko pa. Dito po, ayan po. May mga pangalan na. Ayan po, ano? Yung bass, ayan. Diyan po yan tataas na ganun. Bababa, taas. Diyan po yung control ng main speaker. Yung po, kung nakikita niyo sa baba, ayan po yun. No? At yung pagsasaksak, saan po yung connection niyan? Dito po sa main out. Sa taas po. Yan. Sobrang high-tech ng ating, mayroon pang audiovisual. Ayan po yung main out. Yan, dyan nyo po isasaksak yung speaker, yung main speaker. Yan. Next, and meron naman po tayong tinatawag na monitor speaker. Ito po yon, monitor speakers. May nagtataka siguro kayo, bakit may speaker na nakatalikod, may speaker pa sa stage na nakaharap. No, ayan po yung tinatawag nating monitor speaker, commonly active speakers. Should be placed in front dito po. No? Yung naririnig, para po yan sa mga band, instrumentalists, singers, yan po yun. Monitor po namin yan. Kahit saan i-place nyo ng soundtech yung main speaker, pagka meron kang monitor speaker, magkakarinigan pa rin, maririnig pa rin namin yung sarili namin. Saka kahit anong volume, i-control nga dyan, no? Kung, let's say, sinabi ng song leader, hindi ko marinig yung volume ko, yung boses ko, dito nyo lang siya lalakasan. Sa monitor speaker. Hindi na doon. No? Hindi na sa main speaker. Kasi hindi lang naman niya marinig ang sarili niya. Commonly active speaker should be placed in front facing the stage. Dito po, ano? Connection. Saan po yung dapat i-connect yan? Sa AUX. Ihiwalay niyo po yan. No, sa AUX out siya. Kung yung mixer niyo is may AUX 1, 2, 3, 4, mamahalin yung mixer niyo yan. So, common po is may mga AUX 1 and 2 lang. Yung sa amin, 1 and 2 lang eh. Kaya po, sino may mga AUX 1 and 2, 3, and 4 dyan, mga soundtech. Dito niyo po ilagay yung monitor. No? Para separate siya. Saan ang control niyan? Pakita nga po natin, Pastor, sa live dyan. Live. Studio 2. Ayan. So, ang connection po niyan, ang connection po niyan is, ayan po, kung nakita niyo, may katabi lang siya. Meron po siyang AUX 1, 2, 3, and 4. Ayan, may nakasaksak po kasi. Ayun po sa taas. 1, 2, 3, and 4. Diyan nyo po isasaksak yung monitor. No? Ngayon, kung sa church nyo, lahat ng speaker nasa main out, no, magtira kayo ng isa man lang sa harapan.
para yun yung maging monitor ng mga singer nyo, mga instrumentalist nyo, ihiwalay nyo siya. Diyan nyo siya saksak sa AUX. Ngayon, paano ko naman kukontrolin yan? Hindi na sa fader yan. No? Mayroon pong control yan kung lahat, kung overall, gusto nyo i-volume, ito po, dito po yan, meron pong tinatawag na AUX. Let's say, nilagay mo sa AUX 1 yung monitor mo, ito po yun. Kabuuan po yun, lahat lalakas. No? Kung individual naman, per channel po, merong AUX knob na tinatawag tayo. AUX knob. Ayan po, let's say, baba niyo pa po, Pastor. Let's say yung mic 1, sabi niya, ang hina ng mic ko. No? Ilakasan mo siya sa monitor lang. No? Makikita niyo po yan dito, yung mic 1, AUX 1. Yan. Ilakas niyo lang siya, gano'n niyo lang siya. Yan. Ngayon, sabi ng drummer, yan, inactual pa. So sabi ng drummer, mahina yung drums, hindi ko marinig. O, asan yung drums natin dyan, Pastor? Asan pong, ayun, drums. O, yung channel ng drums, itaas mo lang. Asan po yung, ayun, yun. Yung AUX 1, ayan. Lumalakas po siya dito sa monitor namin. No, without affecting the main speaker and yung speaker sa likod. Hindi po naapektuhan. Dito lang sa amin. Kasi kami lang hindi makarinig eh. Ngayon, kung isang control lang yan, pag nilakasan mo yung drums, lahat lalakas pati sa likod. Baka sa likod, puro drums ka lang nadinig. Yun po, ano? Yun po ang importance ng hinihiwalay siya. No, yun po, ano? Next po. Naintindihan po? Yan. Next po, audio interface na pala tayo. Audio interface. Sino po dito yung may mga live stream? Sino po dito yung may mga live stream? Yeah. Okay. Live stream, yan. So, kung ang mixer po natin is may possibility na maging interface siya, I suggest pa rin po, we suggest na to use the audio interface. No? Bakit? Kung ginagamit nyo na siya as audio interface, yung mixer nyo, bakit kailangan pa rin natin audio interface? No? Kasi po minsan, doon sa church, okay na yung volume niya. No? Okay na, templado na. Pero sa live, hindi. So pag in-adjust mo yung, kung mixer lang yung gamit nyo sa live nyo, pag in-adjust mo yung sa live, maaapektuhan naman yung sa church. Volume yung sa church. No? So, kailangan pa rin natin ang audio interface. Sabi po dyan, use if the mixer have no AI functions for live stream. So, what is the connection of, ito po, actual. Yan, picture and actual, audio interface. So, you will connect the TRX or TX dito po. Ganito. Ganito po. Kahit isa lang po eh. Yan. And then yung other one, ito po, i-connect niyo po siya sa AUX din po siya. AUX 2, 3, or 4. Let's say your monitor is in AUX 1 na. Connect the audio interface on AUX 2. Para separate control din siya. No? I-fix niyo na siya. Pagka po okay na yung timpla niyo sa live stream, i-fix niyo na yung AUX knob na yon. No? Let's say sa online is... Let's say sa online po is mahina yung mahina po yung mic, no? Pakita nga po natin, Pastor, yung AUX 2. Sinaksak mo yung audio interface AUX 2. Yan. Pakita nga po natin AUX 2 ulit. AUX. Yan. Auxiliary, ayan. Let's say dito mo sinaksak yung audio interface. Yan. Ang individual control din nun, doon sa baba lang ng AUX 1. Doon mo siya hihinaan. Yan, for live stream naman yan. Amen? For live stream. Yung pong individual channel, Pastor. AUX 2. Ayan, ito po. AUX 1, 2, and 3. So yung live stream, dito mo siya i-control sa AUX 2. Or 3 kung saan mo siya sinaksak. Amen? Next, at may limited na lang po time namin. Ang dami pa po tayong di-discuss. So, ito na po ang mixer.
Mixer, ayan po. Meron po mga tanong dito. And si Kuya Lem, siya po yung knowledgeable dito. What are the important knobs to adjust to achieve a good sound for microphones? Ayan, Kuya. Yung mga important knobs. Ano ba yung mga kailangan nating i-adjust para ma-achieve po natin yung magandang sound sa microphones? So basically, ang pinaka-important dyan yung equalizer. Ano ba yung EQ? So to be specific na lang po, meron tayong tatlong klaseng EQ, low, mid, and high. So aside from the reverb, so kailangan po natin na i-adjust din kasi iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng voice. Merong voice na manipis, may makapal. So yan ang purpose niya. So para ma-achieve mo yung yung magandang buga sa main. So kailangan mo mag-adjust ng you need to adjust the equalizer. So ang EQ natin diyan, ito lang. Ito kasi medyo high-tech na eh. Sino yung mga batang 90s na nakaabot ng karaoke? So meron na lang yan, low, mid, high. Tatlo lang yan. So ibig sabihin, ano ba yung low? Yung pinakamababang sounds. Ito yung pinaka-low niya. Tapos itong dalawa, kasi medyo high-tech na nga. So dalawa yung mid niya. Tapos yung pinakataas, yun yung pinaka-high frequency. So, paano? Distraction. Paano yung pag-adjust ng EQ? As much as possible, mag-i-start kayo sa ampli. So, ano lang yan? Ang pag-adjust niyan is 12 o'clock lang. Ibig sabihin ng 12 o'clock, pagka sa clock time, straight line lang siya. Always remember po, 12 o'clock ang adjustment. So, dito sa EQ, always 12 o'clock. So, kapag ka nangailangan ng kulang ng kapal, so kailangan mo ng bass, kailangan mo magbawas, kunyari masyadong manipis, kailangan natin palitan to, direct. So kailangan mo mag-adjust, ma-identify natin kung anong klase ng anong klase ng EQ. So yung high, Pastor Jasper, ito yung sinasabi natin na feedback. So ano ba yung mga feedback? Iba-ibang klase po ang feedback. Merong feedback ng bass, may feedback ng mid, and meron din ng high. So at least, ma-actual natin ngayon kung ano yung mga iba't ibang klaseng feedback. Pagka nangyari sa ongoing, so at least alam na ng sound tech kung ano i-adjust. Hindi yung mga ngapa ka, biglang bagsak ng volume. Dahil alam mo, ang nagiging kasi, ang nagiging natin, kapag ka nag-feedback, volume ka agad. So hindi po. Pagka may feedback, alamin niyo muna kung ano yung feedback na, anong klaseng feedback. Para marinig lang nila. Pastor, ibagsak mo yung ito yung high. Sorry. Yan yung pinaka-high. Sa ka yan yung high. So, yan po yung high. Di ba manipis? Bagsak mo yung high, i-boost mo yung bass. So, ito naman po yung bass. Diba? Magkaiba po siya. Okay na. So, magkaiba po siya. At least, pag narinig niyo yun, alam niyo na kung anong gagalawin. Hindi yung mangangapa pa kayo, hindi, ano niyo yung volume? Hindi po. At least, meron na kayong idea kung ano po yung ano po yung feedback. So, next question. Kasi ang inaano po natin dito, ma-eliminate natin yung mga distraction. The way na maganda po yung sound system, mas maganda po yung flow ng praise and worship. Bali, yun na nga po, what is the suggested EQ settings for instruments naman po. Sa instruments, madalang lang po kasing yung
Halos 12 o'clock. Pero depende po kung sa churches nyo is line-in kayo. So, ibig sabihin po ng line-in, wala pong ampli. O, direct mixer. Kasi, mahirap mahirap i-explain visually. Normally, pinapakinggan po yan. Hindi po tinitignan yan na, hindi ganito lang yung setting, hindi, pakinggan nyo po. What is the ideal connection if you want to put small mixer? Ayan, yung small mixer, paano ba? Bali, ito pong 3. Bali, extension na lang po na mixer pagka nagkulangan kayo ng channels. Pwede po kayong kumuha ng ng input dito. Out siya. Pare, ang connection lang po ganito. Pagka out ng mixer na kung nasan po yung mic or signal, in naman po sa kabila. In and out lang po siya. Pag magdadagdag kayo, out ng additional, in dun sa dun sa main, no? What are the basic knobs to adjust needs to or needs to off if pag may problems encountered? Ayan, kanina, na-experience natin yung yung biglang nag-feedback ng malakas habang nagpe-pray. So, ang ang suggestion lang po, based on experience, mag-isolate po tayo kung saan. Ilang channels po siya, i-drop nyo po lahat, or i-mute nyo po lahat kung saan po yung nagiging yung nagiging cause. So, isolation lang po. Amen, praise God. Dahil limited na po yung time natin, dadako na po tayo sa question and answer na lang po. Pastor Jasper, kung meron po bang number of questions or... Amen, praise God. So, naunawaan po natin about gaano kahalaga talaga when it comes yung proper mixing. Ano po? So, it not just isaksak mo lang okay na, tumunog lang okay na, hindi po. No? Tandaan natin na talagang kailangan in everything that we do it properly. Amen? For the glory of the Lord. Amen. So, may question po kayo regarding sa sound system or sa mixer settings. So, yung mga pinaliwanag po nila regarding po doon sa mixer, so napakahalaga po noon. Amen. So, I believe lahat po dito gumagamit ng mixer, ang ating mga churches. Either powered mixer or passive. So, napakahalaga po nito. So, gaya po ng sinabi ng ating ni Kuya Lem, kasi siya, meron talaga siyang sound system sa Pinas. Talagang yun yung isang business niya before siya magpunta rito. Kaya marami na rin siya experience ng proper settings. So, ang settings sa mixer, iba-iba. It depends, of course, sa area, sa place. Ano po? But ang pinakamalaga, sa pagsaset natin ng mixer, ay hindi tayo maabot dun sa peak. It's always, dapat nandun tayo sa unity level lagi. Doon sa 0 dB, Kung may ipapakita ba? Yung isa ulit. Yung sa slider. Balikan ko lang. So, isa pa. Forward. So, ito po, pabalik ulit, pabalik. So, dito po sa ating stereo, make it lagi sa 0 dB tayo. Ibig sabihin sa unity gain natin. So, nandun lagi siya. Amen? So, wag tayong papalit-palit kasi yun yung main natin. Ano po? So, after niyang maset natin ng ganan, tsaka naman tayo mag-a-adjust dun sa ating pong mga amplifier. Or kung yung speaker natin is powered or built-in amplifier, doon naman tayo mag-a-adjust. Amen? Then, dun sa PFL level. PFL. Taas po, taas. Yan.
Banda dito sa kabila. Yung po may kulay green na umaangat-angat. Yan. Kita niyo po yan? Yung umiilaw na yan. So meron yan sa natin sa slide. Patingin. No. Amen. So nakikita niyo yan. Di ba nakikita niyo yung kulay? Ito. Yung isa pa. Next. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Ipaliwanag ko lang kasi napakahalaga po noon, ano? Para maintindihan talaga natin. So, hindi yata nakasama. Next, kung kwan po, ano, para lang maipaliwanag na maayos. So, yan. Nakikita niyo yung level. Ano? So, yan po. Okay na rin po yung live cam. Live cam natin. Yan. So, once na nagsasalita yung singer, ano, napaka-importante po ng during sound checking natin. Huwag kayong magsa-sound check na, sound check. Ang layo ng mic. Tapos pagdating ng actual na, mga tutukan naman yung mic sa bibig. No, isa yun sa nagiging cause kung bakit nagkakamera ng distraction or feedback. So sa sound check pa lang, maging proper na po tayo. Amen? Proper positioning of your microphone. Amen? So at least 1 inch sa bibig natin. Yung coil, nakatutok talaga sa bibig. No? Kasi ang ganitong position, magkakos siya ng feedback. Kasi ang nasasagap niya yung high frequency. Ano? Pero pag nakaganto, balance siya. Yung high frequency mo at saka yung low frequency, nasasagap nyo, nagiging balance. Amen? Naintindihan po ba natin? No? Kaya huwag kayong magsa-sound check. Sound check. Hindi ko marinig boses ko kasi layo. Ano? Kaya napakahalaga, proper. Same thing din sa positioning ng mic. Paghawak. Huwag yung nakahawak dito. Kailangan ganito lang. Para maganda yung flow, yung kanyang receiving. Amen? So pag nagsa-soundcheck tayo, ano yung good signal? At least umaabot ng 0 dB. No? Soundcheck. Pero pag nagsa-soundcheck ka, umaabot na sa peak. So bad signal na yon. Nag-overload. No? Kung mayaman church natin, okay lang na overload lagi. Pero ingatan natin yung ating mga gamit sa church. Kaya yun po, good signal, at least pumapalo siya ng -10, hanggang +6, okay lang yan. Pero kung walang signal talaga, or -25, below, or umaabot ng peak, so hindi magandang signal. So, yan po. So, pinapakita lamang ito, lalo na pag lumalabas tayo mga malalaking events. At least may knowledge tayo. Pero kung sa church natin, sa mga preaching point, meron tayong simpleng setup, okay na yon. Kung bakit natin ito ginagawa, para magkameron tayo ng idea. Amen? To help sa mga churches, to help our music team, our worship team, kung paano magiging proper yung setup natin ng ating sound system. Amen? So, may tanong ba? May tanong po regarding dito para masagot po ng ating mga teacher. Do we have any question or sa mga binigay po? Amen. So after this, announcement po tayo. So mamaya tatawagin ko po yung ating pong mga teacher. And of course, yung lessons na i-discuss on the 7 weeks music clinic. Amen?